Buntis ako. Maraming salamat po Diyos ko sa biyayang ito. Pero sana maging masaya din si James kapag nalaman niya ito. Naghalo ang tuwa at takot na nararamdaman ni Maria nang malaman na buntis siya sa kanyang nobyo. Hindi niya alam kung matatanggap ba siya nito o iiwan dahil mayroong nabuo sa kanilang relasyon. Kaya nang magkita sila, kaagad niya nang sinabi ang totoo rito. May gusto sana akong sabihin sa'yo, mahal. Ano yun? At parang kinakabahan ka. Sana matanggap mo pa rin ako kahit na malaman mo ang totoo. Ano ba yun? Kinakabahan na ako dyan eh. Niloloko mo ba ako? Dahil ba doon? Hindi kita niloloko. Ano nga? Buntis ako. Ha? Sigurado ka bang akin yan? Nakaka-insulto naman yan, James. Alam mo naman na sa'yo ko lang naman to binigay, hindi ba? Naninigurado lang naman. Baka kung sinong tambay ang nakabuntis sa'yo eh. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Hindi yan ang importante. Ang kailangan makasal tayo kaagad. Hindi maganda sa image ko na iwanan ng babaeng nabuntis ko. Ha? Pasensya na at tinago ko rin sa'yo. Tinago ang ano? Mayaman ang pamilya ko at sigurado akong hindi ka nila matatanggap. Pero hindi mo naman ako iiwan, di ba? Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Ayoko ng babaeng mamahalin ako dahil lang sa pera ko. Simpleng kasalan lamang ang nangyari at tanging ang pamilya lamang nila ang saksi sa kanilang pagmamahalan. Kaagad na lumipat si Maria sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa. Napakalaki noon ngunit sa kabila noon, nararamdaman niya ang hindi pagtanggap sa kanya ng buong pamilya nito. Sa paraan pa lamang ng pagtingin sa kanya, hinuhusgahan na siya kaagad ngunit nilunok niya ang lahat ng hiya. Dahil alam niyang hindi niya kayang buhayin ng mag-isa ang bata. Kumusta ka, iha? Baka gusto mo munang hubarin ang iyong sapatos bago pumasok sa loob at baka madala mo pa mga dumi mo sa loob ng bahay. Pagpasensyaan mo na, ganyan talaga magsalita yan si Mama, pero hindi yan ang ibig niyang sabihin. Gawin mo na lang yung sinabi niya. Sige po, pasensya na. Ngayon ka lamang ba nakakita ng ganitong mansyon? Parang manghang-mangha ka kasi. Opo. Ma, hindi mo na kailangan pantanungin. Hindi pa ba obvious? Halata namang mahirap siya. Totoo naman. James, pwede ko ba malaman kung bakit mo siya nagustuhan? Maganda siya, Ma. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa exotic. Kakaibang-kakaiba sa taste ng iyong ama. Oo naman, Mama. Kakaiba rin talaga ang ganda ng asawa niya. Salamat po. Hindi yan compliment. By the way, nag-ready na kami ng room para sa'yo na nasa pinakababa. Ituro mo na lang, anak, ha? Sinamahan ng magkapatid ang buntis upang puntahan ang kwartong tutuluyan nito. At sa napakaraming kwarto sa mansyon, ang basement ang binigay sa kanya. Nais na niyang umiyak noon ngunit tiniis niya at nilagay sa kwarto ang kanyang maleta. Humiga siya sa kama upang makapagpahinga. Katulad ng inaasahan, matigas ang higaan. Magpapaluto lang ako at tatawagin kita kapag handa ng pagkain, ha? Sige po. Isasama ko muna yung kapatid ko, Dito ka na lang muna. Sige, okay lang. Sigurado ka bang okay ka lang sa kwarto na to? Oo naman. Iyo, kadiri naman. Itong kwarto na to pinapatulugan lang kapag pinaparusahan ng mga katulong Sobrang dilim kasi dito. Bagay na bagay ka dito. Anong ibig mong sabihin? Wala. Na maganda tong kwarto na parang hindi ka naiinitan. Una na ako. Hintayin mo ako dito at huwag kang mangunguha ng mga gamit. Lumipas ang ilang oras ay nakaramdam ng gutom si Maria, ngunit wala pa rin ang kanyang asawa. Nang akmang tatayo siya, biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang lasing na si James. Kaagad siya nitong niyakap at inihiga sa kama. James, nabibigatan ako. Ano naman? Dahil sa'yo nakulong ako sa relasyon natin Alam mo siguro na galing ako mayamang pamilya, no?
kaya nagpabuntis ka sa akin? Hindi ko alam yun. At lalong hindi ko sinadya na may mabuo tayo. Sinungaling ka talaga. At ngayon nandidiri ang pamilya ko sa babaeng inuwi at pinakasalan ko. Magiging kahihiyan ako. Napakasakit mo naman magsalita. Matino akong babae at kung hindi nila ako kayang tanggapin dito, aalis ako. Bubuhayin ko na mag-isa ang anak mo. Pero hindi mo kaya. Kakayanin ko. Pasensya na. Alam mo namang lasing ako, di ba? Di ko alam ang mga sinasabi ko. Sorry. Huwag mo ako iiwan. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ayaw sa akin ang pamilya mo. Hayaan mo sila. Basta mahal kita. Dito ka lang. Akong bahala sa'yo. Pagkatapos ng mga sinabi mo sa akin, Nadala lang ako. Nagmamakaawa ako. Huwag mo ko iiwan. nasaktan ako sa mga sinabi mo, James. At sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan sa sitwasyon natin ngayon? Alam kong nahihirapan ka pa rin sa sitwasyon, pero Pero ano? Huwag ka umalis. Nagmamakaawa ako. Kung meron ako nasabi, dahil lang sa lasing ako ngayon. sana hindi na maulit na pagsalitaan mo rin ako ng ganon. Oo na, sige na, pangako. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Halos 2 buwan na nasa mansyon si Maria, ngunit bihira lamang siyang umalis ng kanyang silid. Sinunod niya ang bili ng kanyang kabiyak na lumayo muna sa pamilya niya kung maaari dahil kailangan ng mga ito ng oras upang matanggap na kasal na ang kanilang anak. Dahil ang totoong gusto ng mga ito para kay James ay makatuluyan ang anak ng mayayamang negosyante. Kaya ganun na lamang ang kanilang relasyon. Lumabas si Maria ng umaga upang pumunta sa kusina dahil nagsisimula na siyang maglihi. Hello? Ngayon lang kita nakita ulit dito oo. Puro na lang kasi ako tulog eh. Masaya talaga ang buhay na umaasa na lamang sa pera ng kapatid ko, no? Patulog-tulog na lang ang ginagawa ng palamunin. Grabe ka namang magsalita. At bakit? Nasasaktan ka ba sa pagsasabi ko ng totoo? Hindi naman sa ganon. Magtatrabaho rin naman ako ulit pagkatapos kong manganak. Dapat lang. Anong tingin mo? Libre lang ang perang ginagastos mo? Ayoko ng gulo. Pasensya na. Palamunin ka lang ng kapatid ko. Hindi ko nga alam kung bakit kanya nagustuhan eh. Hindi ka naman kagandahan. Hindi ako palamunin. At kung ayaw niyo ako manatili dito, aalis ako. Talaga? At anong sasabihin mo na rason, ha? Dahil sa akin? Sa tingin mo paniniwalaan ka nila? At sa tingin mo hahayaan ng kapatid ko na magkaroon siya ng iskandalo kung bakit siya nilayasan ng walang kwenta niyang asawa? Pero hindi tamang pagsalitaan mo ako ng ganito. I know, pero may magagawa ka ba? Hindi kita gusto para sa kapatid ko at kahit kailan hindi kita matatanggap. Pero pag pinili mong umalis, para mo na ring sinira ang pangalan ng kapatid ko. Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala kang ginawa. Nandidiri lang ako sa'yo. Isang linta na nais makaranas ng marangyang buhay, kaya nagpabuntis sa mayamang lalaki. Nakakadiri, di ba? Hindi ko piniperahan si James. Ay, hindi ba talaga? Nagpapakasarap ka nga lang sa buhay dito habang si James, ayun, grabe ko magtrabaho. Sinabi kong gusto kong magtrabaho pero pinagbawalan niya ako. Dahil ayaw niya makita mo ang ibang babae niya sa trabaho. Oops, ano? Anong sinabi mo? Walang ibang babae ang asawa ko. Okay, paniwalaan mong gusto mo. Pero hindi ka ba nagtataka kung bakit palaging late umuwi ang asawa mo? Nagtatrabaho siya ng ganun para sa baby namin. Okay, fine. Paniwalaan mo ang gusto mo. Matapos ang nangyari, nalungkot talaga si Maria kaya inabangan niyang makauwi ang kanyang asawa at nilapitan niya ito kaagad upang magtanong ng bumabagabag sa kanyang isipan buong araw. Oh, bakit gising ka pa? Anong oras na? May gusto lang sana akong itanong. Ano ba yon? Kailangan mo pang hintayin ako. Bawal bang ipagpabukas yan? Sagutin mo ako, James. Meron na bang iba? Saan mo naman nakuha yan?
Nakita mo halos hindi na ako makapagpahinga dahil sa kakatrabaho, hindi ba? Tapos pag-iisipan mo lang ako ng ganyan? Sorry. At sino naman nagsabi niyan? Wala naman. Sorry kung ganun ako mag-isip. Si Mia na naman ba? Bakit ba naniniwala ka sa kapatid kong gusto tayong sirain? Sorry, James. Natakot lang naman ako. Kinaumagahan, nagkita na naman sa kusina sina Maria at ang hipag niya. Ang sama ng tingin nito at bahagyang may nilaglag na babasaging baso. Mabuti na lamang, nakaiwas siya dahil tiyak magkakasugat siya kung matamaan siya ng mga bubog noon. Hala, sorry. Hindi kita nakita dyan. Sana naman mag-ingat ka na sa susunod. Baka makasakit ka pa. Ikaw ang mag-ingat sa susunod. Sinabi mo kagad sa kapatid ko, ha? Napakahina talaga ng kukote mo. Tinutulungan na nga kita sa manluloko kong kapatid. Sinumbong mo pa ako talaga. Dahil gumagawa ka na naman ng ikakasira namin. Hindi ko na kayo kailangan sirain. Dahil una pa lang, alam ko namang hindi kayo magtatagal. At bakit? Kaya ka gumagawa ng mga ganito dahil ayaw mo magsama kami ng kuya mo? Pues hindi ko siya iiwan. Dahil mahal ko ang kapatid mo. Kung ganon, para sabihin ko sa'yo, ikaw, hindi ka mahal ng kapatid ko. Isa ka lang utu-utong babae na nabuntis niya. Kung umasta ka, akala mo kung sino ka na? Tumigil ka. Mahal ako ni James. Siguro mahal ka niya dahil kailangan ka niya. Sa tingin mo ba, mamahalin ka pa rin niya kung mawala ang anak niyo? Hindi. Mahal niya ako kahit wala ang anak namin. Kaya kung gusto mong sirain kami, hindi ka magtatagumpay. Talaga lang Hindi ko nga alam kung paano mo napaniwala si James na siyang ama ng dinadala mo eh. Mukha ka kasing pumapato lang sa kung sino-sino. Hindi ako ganyang tao. At alam ni James yan. Umiiyak siya sa kanyang asawa dahil nasasaktan na siya ng sobra sa mga pinagsasabi ng kanyang hipag. Pinipilit niya lamang na tatagan ang kanyang loob. Nasasaktan ako. Nasasaktan din ako, pero wala tayong choice. Bakit hinahayaan mo lang na pagsalitaan ako ng gano'n ng kapatid mo? Ganun talagang ugali nun eh. Huwag mo nalang pansinin. James, nahihirapan na ako. Tiisin mo lang please, para sa baby natin. Pero paano naman ako? Paano pag hindi ko na kinaya? Alam kong matatag ka, at pinagsabihan ko naman na yun, pero hindi lang talaga nakikinig. Hindi naman kita mababantayan dito palagi. Pwede bang sumama na lang ako sa trabaho mo? Hindi pwede. Bakit mo ako tinataasan ng boses? May tinatago ka ba sa akin? Totoo bang sinasabi ng kapatid mo na meron ka nga ibang babae? Tumigil ka nga, ano ba? Bakit ang punta sa akin ng sisi? Ayoko lang na nagugulo ako sa trabaho. Bakit? Istorbo ba ang tingin mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Pero bakit ayaw mo akong isama? Basta dito ka na lang sa bahay at final na yun. Hindi ka pupunta sa kahit saan. Hindi mo ako preso, James. Asawa mo ko. Asawa kita kaya pinagsasabihan kita na dito ka lang. Sundin mo ko. Pero sinasaktan lang ako ng pamilya mo dito, James. Sinasaktan? O nag-iinarte ka lang? Naiintindihan ko na emosyonal ka dahil buntis ka. Pero pwede ba? Huwag mo siraan ang pamilya ko. Hindi ko sila sinisiraan. Nagsasabi ako ng totoo. Ayaw ko sa'yo. Nasisiraan ka na talaga ng bait. Gabi-gabi na lamang siyang umiiyak dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa mga salitang natatanggap niya. Kung minsan pa nga, sinasampal siya ng kanyang hipag ngunit wala siyang magawa. At kahit gustuhin niyang umalis, hindi niya magawa dahil mahal na mahal niya si James. Kaya naman kinakaya niya na lang manatili sa pamilyang hindi siya tanggap. Para sa lalaki at para sa magiging anak nila. Kahit na nais niyang iwasan ng hipag at ito mismo ang lumalapit sa kanya. Minsan talaga naaawa na lang ako sa'yo. Pinagpipilitan mo na lang ang sarili mo dito. Hindi ka ba nahihiya? Ayoko na makipagtalo, Mia. Nakakasama lang to sa anak ko. At kahit na ayaw mo sa akin, kadugo mo pa rin ang batang nasa tiyan ko. Wala naman akong pakialam sa bata na yan eh. Kahit kailan, hindi ko ituturing na kadugo ko yan.
Kahit ba talaga yung bata hindi mo palalagpasin? Huwag mo namang pagsalita ng ganyan ng anak ko. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Wala pa, pero ang kanyang ina sumusobra na sa akin. Bakit ba ayaw mo maniwala na merong iba si James? Maraming mas mayayamang lalaki dyan. Kaya naman bumitaw ka na sa kapatid ko. Mahal namin ni James ang isa't isa. At isa pa, legal ang pagsasama namin dahil kasal kami. Pinakasalan ka lang naman niya dahil aksidenteng may nabuo kayo. Kinagabihan habang hinihintay niya ang kanyang asawa sa pag-uwi, kumalam ang kanyang sikmura. Kaya kahit ayaw niyang may makasalubong sa kusina, kinapalan niya ang mukha niya dahil sa kailangan yon ng kanyang anak. Nang napadaan siya sa kwarto ng kanyang hipag, bahagya itong nakabukas. Nasanay na siyang nakabukas lagi ang kwarto nito, ngunit hindi niya alam kung bakit sa unang pagkakataon, ginusto niyang marinig kung ano ang sinasabi nito. May kausap ito sa cellphone at naka-speakerphone pa. Hindi ko alam kung bakit nagtatagal ka sa babaeng to. Hindi naman ganito ang tipo mong babae. Nagayuma yata ako. Ang alam ko may kapamilya yang marunong ng itim na mahika eh. Kaya pala, mukhang ganun nga nangyari. Pero parang nawawala ng epekto sa'yo. Kaya nga eh, sobrang hatatang ganda ng bago kong sekretarya. Kaya lagi akong ginagabi dahil sa kanya. Kaya nga kung ako sa'yo, mag-file ka na ng annulment at iwan mo na tong si Maria. Sa tingin mo ba totoo yung kasal namin? What? Hindi yun totoo. Tsaka hindi ko kaya mag-asawa. At lalo na sa babaeng katulad niyan. Alam mo naman playboy ako, di ba? Hindi na nakapagpigil pa si Maria sa kanyang mga narinig at kaagad siyang pumasok sa loob ng kwarto. Nagulat naman ang hipag nang makita ito. Ngunit ngumiti rin kaagad na para bang nahulog sa patibong niya ang babae. Tatawag ulit ako mamaya, kuya. Enjoy kayo ni Jessica. Bakit niyo ba ako ginaganito? Ha? I don't know. Gusto ko lang. Naiirita kasi ako sa pagkatao mo. Wala akong ginagawa sa inyo. Hindi ko ginusto na mapunta sa pamilya na to. Pero bakit niyo ako sinasaktan ng ganito? Well, narinig mo ang sinabi ni kuya, di ba? Na peke ang kasal niyo at ngayon, nasa piling siya ng ibang babaeng mas maganda at mas sexy sa'yo. Tingnan mo naman kasi ang sarili mo. Hindi ka pa nga nanganganak pero losyang ka na. Sinugod ni Maria ang hipag at ginawaran ito ng sampal. Ngunit masyadong palaba ng hipag at sinabunutan niya pa si Maria. Wala siyang laban sa kanyang hipag dahil mabigat ang katawan niya kaya mas malakas sa kanya ito. Hanggang sa maitulak siya ni Mia at nagkalat ang dugo sa sahig. Ang anak ko! Kasalanan mo to, kaya hindi kita tutulungan. Nagmamakaawa ako. Kahit nagalit ka sa akin, tulungan mo ang anak ko. Hindi ko kayang tuluyan siyang mawala sa akin. Hell no. Tuluyan nang nawala ng malay si Maria at hindi niya na alam pa ang nangyari. Habang ilang minuto na tinitigan lamang ng hipag ang nakakaawang nangyari kay Maria. Saka lamang tumawag ng ambulansya nang makita ito ng ibang katulong. Tinakbo siya sa ospital at kaagad na dinala sa emergency room, ngunit hindi nakaligtas ang bata. Dahil na rin sa stress na nararamdaman palagi ni Maria, humina ang katawan nito. Pagkagising niya, pumalahaw siya ng iyak nang mabalitaan ang nangyari. Tinawagan niya ang kanyang asawa, ngunit hindi ito sumasagot. Halos ilang linggo siyang nanatili sa ospital, ngunit ni isa ay walang dumalaw sa kanya, maski na ang kanyang asawa. Nang tuluyan na siyang gumaling, umuwi siya sa mansyon. Bakit hindi mo man lang ako pinuntahan sa ospital? Kailangan kita. Di mo ba naiintindihan? Marami akong ginagawa sa trabaho. Mas importante pa ba sa anak mo ang trabaho? Bakit ganyan ka? Ano pa bang silbi ng pagpunta ko? Kung pumunta ba ako sa ospital, mababalik ang anak ko? Bakit parang wala lang sa'yo ang nangyari? Nawala ang anak natin. Oh, at anong gusto mong gawin ko? Tinulak ako ng kapatid mo, James. Kaya nawala ang anak natin. Huwag mo siraan ang kapatid ko ha. Kapabayaan mo yun.
Bakit ayaw mo maniwala sa akin? Nagsasabi ako ng totoo. Sinungaling ka! Ako pa ngayon ang sinungaling? Sino itong lalaki na merong anak at asawa na pero ginagawa pa ring lumandi sa iba? Ngayon naman pinagbibintangan mo ko? Nasisiraan ka na talaga ng bait. Bakit hindi ba totoo? Hindi mo na may tatago sa akin dahil narinig ko na ang lahat. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Lumayas ka sa pamamahay ko! Minahal mo ba talaga ako? O minahal mo lang ako dahil meron tayong nabuo? Kahit kailan, hindi kita minahal. Masyado kang ilusyonada. Umalis ka na, bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Alam mong wala ako mapupuntahan, James. Hindi ko na problema yon. Kahit na matulog ka pa sa kalsada, wala na akong pakialam sa'yo. Dahil wala ng ibang pamilya si Maria, dinala siya ng paa niya sa bahay ng kanyang tita Minda. Ito na lamang ang natitirang pamilya niya at noon ay palagi siyang sinasabihan ng mga tao na umiwas dito kahit na mabuti itong tao. Kumatok siya sa bahay nito at kaagad na pinagbuksan. Maria, ikaw ba yan? Opo, Tita Minda. Pwede po ba akong makituloy? Oo naman. At bakit nangayayat ka yata? Ano bang nangyari sa'yo? Pwede po ba akong magsabi sa inyo, Tita? Oo naman. At talagang namiss kita. Matagal akong walang balita sa'yo. Nabuntis po ako, Tita. Oh, nanganak ka na ba? Parang maliit na ang tiyan mo. Nakunan po ako. Ha? Anong nangyari? Halika't maupo ka muna rito. Hindi po ako tanggap ng pamilya ng asawa ko. Pinagmamalupitan po nila ako lalo na yung hipag ko. At anong sabi ng asawa mo tungkol dyan? Huwag ko raw pong siraan ng kapatid niya. At pinalayas niya po ako. Napakawalang puso naman ng lalaking yan. Nagbago na po siya. Hindi na siya yung katulad ng lalaking minahal ko dati. Nagpahinga muna siya at kinabukasan, binuksan niya ang maleta upang kumuha ng damit. Ngunit kaagad niyang nakita ang kinuha niyang damit ng hipag. Pumasok sa isipan niyang kagustuhan niyang gumanti dahil sa sobrang galit. Nawalan siya ng asawa pati ng anak dahil sa ginawa ng hipag niya. At kahit kailan, hinding-hindi niya yun mapapatawad. Tita, totoo po ba na marunong kayo ng itim na mahika? Oo. Gusto mo bang gumanti sa yung garapal na hipag? Hindi ko po alam. Hindi mo ba talaga alam? O pumunta ka rito na may ganong intensyon, kaya dala mo ang damit ng yung hipag? Nahati po ang isipan ko. Galit ako sa kanila. Galit na galit sa ginawa nila sa anak ko. Pero sundin mo ang puso mo at kung ano ang nais mong gawin, tutulungan kita. Opo, gusto ko pong gumanti. Tulungan niyo ako, Tita. Please. Hating gabi na yon at tuluyan ang nabuo ang desisyon ni Maria. Hawak niya ang isang piraso ng damit ng kanyang hipag. Nakatingin lamang siya habang nagdarasal ang kanyang tita. Napakaraming uod at salagubang ang nasa balutan na hawak nito. Habang nag-oorasyon, napaimpit siya sa sakit ng dibdib at kaunting hilo. Nang matapos ito, hindi pa rin makapaniwala si Maria sa nangyari. Tita Minda, ano pong mangyayari sa kanya? Mararamdaman niya sa kanyang katawan ng mga uod at salagubang na nilagay ko sa kanya. Meron po bang namamatay sa barang? Meron, lalo na kapag hindi kinaya ng katawan nila. Gusto mo bang ganun ang gawin ko sa hipag mo? Buhay ang kinuha nila sa akin, kaya buhay din ang kapalit. Ilang araw o isang buwan, maaaring mawala na ito ng buhay. Depende yun sa kanyang katawan kung hanggang saan naaabot ang lakas nito. Pero hindi simple ang sakit ng barang. Hindi ka nito patutulugin. Bawat minuto, purong sakit. At kahit na ipadoktor yon, wala yung lunas. Gusto kong masaktan siya ng todo, Tita. Katulad ng ginawa niya sa akin.
Gagawin ko ang lahat para makuha mong hustisya sa pagkamatay ng iyong anak. Sayang lang at hindi ko nakikita ang pagdurusa niya. Pero ang malaman na purong sakit na lamang ang mararamdaman niya sa araw-araw. Tuwang-tuwa na ako, tita. Pero kulang pa yun. Makalipas ang 1 linggo, sigurado siya na umeepekto talaga ang barang na ginawa niya. Hindi maitago ang sobrang tuwang nararamdaman niya dahil sa nangyari. Dahil ngayon, nagkabaliktad na ang kanilang sitwasyon. Siya na ang nananakit at hindi na muli niyang hahayaan na makasakit pa ang kanyang garapal na hipag. 1 linggo na nakalipas. Sigurado kong nagsisimula ng mabulok ang kanyang katawan. Nararapat lang yun sa kanya. Salamat po talaga, tita. Sa nakikita ko, nabubulok na ang kanyang balat at halos walang tigil ang pagsusuka niya. Pero tita, sunod-sunod ang pagtawag sa akin ni James. Tinatakot niya ako na hahanapin niya raw ako at sasaktan. Natatakot ako, tita. Huwag kang mag-alala. Liblib ang lugar ko na ito at hindi na natin siya hayaang makapunta pa dahil tatapusin ko na ang pagdurusa ng kanyang kapatid. Tuluyan na ngang hindi kinaya ng katawan ng hipag ang sakit at sumuko na ito. Malakas ang kanyang tita, kaya nahirapan ang albularyo na kinuha nila upang labanan ito. Hindi sila nagtagumpay na mailigtas ang hipag niya. Nang isang umaga, nagsasampay ng mga damit si Maria, bigla niyang nakita ang lalaking nanloko sa kanya. James? Oo, ako nga. Masaya ka na ba sa ginawa mo? Mamamatay tao ka. Wala kang awa. Bakit? Naawa ba kayo nung oras na namatay ang anak ko? Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Dahil pinatay niya ang anak ko. Naiintindihan mo ba ako? Namatay ang anak mo dahil sa kapabayaan mo at huwag mong isisi sa ibang tao. Namatay siya dahil tinulak ako ng kapatid mo at isa kang walang kwentang ama. Dahil hindi mo man lang kayang protektahan ang mag-ina mo. Wala akong pakialam sa inyo ng anak mo. Wala ka talagang puso. At anong pinagkaiba natin? Pinatay mo ang kapatid ko. Napakasama mo. At talagang sa'yo pa nanggaling ang salitang yan? Kasalanan niyo kung bakit ko piniling gumante. Hindi ako ganitong tao. Pero grabe ang ginawa niyo sa akin. Mga walang hiya kayo. Kayo ang walang kasing sama. Hindi ka pa ba masaya, ha? Uubusin mo ba kami? Mangkukulam ka! At anong gagawin mo kung bala kitang isunod? Sakto, wala ka namang kwentang ama. Huwag mong ipasa sa akin ang kakulangan mo dahil ako lahat gumastos ng bills mo sa ospital. Dapat lang yun. Ikaw ang bumuntis sa akin eh. Obligasyon mong gumastos para sa anak natin. Sa galit ng lalaki, sinampal siya nito hanggang sa gumanti rin si Maria. Lumala ang kanilang pagtatalo at sinuntok siya nito sa sikmura, dahilan upang hindi siya makagalaw. Hindi pa nakontento ang lalaki at pinagsisipapan nito ang wala ng malay na babae. Tumigil lamang ito nang makitang halos hindi na makagalaw si Maria. Halos ilang araw ding nawala ng malay si Maria dahil sa tindi ng tinamo niyang bugbog mula sa dating asawa. Tita, ano pong nangyari? Sinugod ka ng isang lalaki at ilang araw kang nawala ng malay. Natakot ako na baka ikaw rin ay kunin sa akin. Lalong lumala ang galit ko sa kanya, tita. Kung dati meron pang awa dahil meron kaming pinagsamahan, ngayon, sa ginawa niya, tuluyan na yung nawala. Puro lamang pandidiri at galit ang nararamdaman ko sa lalaking yon. Nagsisisi ako na sumama pa ako sa kanya. Nararapat sa kanyang parusahan din. Pwede po ba yun, tita? Hindi pa tapos ang balik ng barang. Lahat ng nanakit sa'yo, makakaranas ng pagdurusa. Nararapat lang na isunod natin ang dati mong asawa. Sige, tita. Hindi lamang niya ako niloko, kundi hindi niya rin ako pinaniwalaan na sinasaktan ako ng kapatid niya. At ngayon, muntikan pa akong mamatay dahil sa kanya. Lahat ng ginawa nila sa'yo, lahat ng yun, babalik sa kanila ng mas matindi. Yun ang nararapat na parusa sa kanila.
Nagsimula ulit sila ng orasyon at nakahanda na ang mga kakailanganin nila. Hindi rin nagtagal, sinigurado nilang magdurusa ng todo ang lalaki. Sa mga naunang araw ay binangungot si James at halos hindi makatulog. Napapangiti na lamang siya tuwing nakikita ang mga mensahe ng lalaki sa kanya. Pinagmumura siya nito at sinabing dapat pinatay na siya nung merong pagkakataon. Nang mga sumunod na araw, may mga insektong ipinasok sa katawan nito gamit ang orasyon. Ang mga insekto na unti-unting kinakain ng kanyang laman loob na nagbibigay ng kakaibang sakit. Nagsisimula ng magmakaawa ang lalaki sa kanya, ngunit wala siyang pinakinggan. Pinagpatuloy nila ang pagdurusa ng lalaki. Katulad ng nangyari sa garapal na hipag niya, nagsisimula na ring mabulok ang katawan nito. Natutuwa ka ba sa ginagawa natin? Sobra, tita. Kung alam mo lang kung anong iniisip ko ngayon. Dapat lang at napaparusahan na ang mga gumawa niyan sa'yo. Tama ka. Hindi ko na dapat hinihintay ang karma. Dapat ako magbibigay ng karma sa kanilang magkapatid. Ngunit bakit nararamdaman kong nalulungkot ka, Maria? Kahit papano naman, may konsensya po ako. Pero hindi yun ang paiiralin ko ngayon. Mas pipiliin kong sinasabi ng utak ko kaysa sa aking puso. Tuso talaga ang puso. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin karaniwang ginagawa dahil sa pagmamahal. Katulad na lang ng pagtitiis ko sa pamilyang yon dahil sa pagmamahal ko kay James. Pero saan ako dinala ng pagmamahal na yon? Iniwan kong lahat para sa kanya. Ang trabaho, ang mga kaibigan ko, at sumama ako sa kanya para magpakasal. Pero itong binalik niya. Iniwan niya ako sa bahay kung saan walang kapayapaan at tanging masasakit na salita ang naririnig ko. At kahit magsumbong ako sa kanya, wala siyang pakialam. Sige lang, iiyak mo lang ang lahat ng yan at sa susunod, tuluyan ang mawawala ang lalaking yun. Dapat lang yun, tita. Para hindi na siya makapaminsala pa. Naniwala ako sa kanya, tita. Naniwala ako na mahal niya rin ako kahit nasalungat na ang kanyang mga salita sa inaakto niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil nagmahal ka lang naman. Ginawa mong iniisip mong tama para sa inyong dalawa. Hanggang sa dumating ang balita na tuluyan na ngang sumuko ang katawan ng lalaki. Magkahalo ang emosyong nararamdaman niya. Tanggap na niya mangyayari, subalit hindi pa rin maiwasang makaramdam siya ng lungkot sa kabila ng lahat ng naranasan niyang hindi maganda sa lalaki. Nakatulala na lamang siya at iniisip na sa wakas, tapos na ang laban at makakapagpahinga na siya mula sa lahat. Wala na siyang iisipin na hipag at asawa na pagsasalitaan siya ng masasakit tuwing magigising siya sa umaga. Kaginhawahan na matagal niyang inasam. Isang araw, may dumating na sulat sa kanya. Isang sulat na mula kay James at doon niya nabasa ang pagsisisi ng lalaki bago pa ito mawala ng buhay. Ang paghingi ng tawad nito sa lahat ng ginawa at pagtanggap na ang buhay niya ang magiging kapalit sa kasalanang kanyang nagawa. Kung maaari nga lamang maibalik ang oras, pinili niya sanang gampanan ang pagiging asawa at ama kaysa pairali ng kanyang takot. Hindi maiwasang mapaiyak si Maria habang niyayakap ang sulat. Kinailangan pang mangyari ang lahat ng yun upang maisip ni James ang lahat. Akala ni Maria, tuluyan na siyang naging halimaw dahil sa galit. Ngunit hindi pa rin pala talaga mawawala ang kanyang kabaitan. Kahit na nawala na siya, nakukonsensya pa rin siya. Nagsisisi kung tama ba ang kanyang ginawa. 3 silang nagkaroon ng kasalanan at 3 rin silang magbabayad sa mga kasalanang yun. Ngayon,
Habang buhay dadalhin ni Maria ang konsensya sa kanyang utak at hindi siya nito patatahimikin kahit kailan. Mayroong kabayaran ng pagkuha ng buhay at alam mo na kung ano yon. Nakahanda na ako, tita, pero hindi ko kaya na mawala ka. Kaya hayaan mong ako ang magsakripisyo. Hindi. Ako ang gumawa nun kaya hayaan niyo pong ako magdusa sa mga kasalanan ko. Pagbabayaran ko kung ano man ang kapalit nun, kahit maging kaluluwa o katawan ko man. Hayaan mo po kung gawin ito para sa aking anak. Hindi. Hindi, Maria, iha. Magiging okay lang po ako. Masaya ako sa ginawa ko at walang pagsisisi dahil sa naparusahan ang dapat na maparusahan. Maraming salamat po sa inyo, tita. At tinanggap niyo po ako ng buong buo kahit ngayon lamang tayo muling nagkasama. Huwag niyo pong kakalimutan na mahal ko po kayo. Pero bata ka pa, marami ka pang mararating sa buhay. Wala na po akong balak pa, tita. Alam kong hindi ko rin kakayanin dahil sa konsensya na kumakain sa akin sa araw-araw. At ito lang ang nakikita kong solusyon. Katulad nga po ng sinabi niyo, buhay ang kinuha at buhay din ang kapalit. Sa gitna ng gabi, inihanda na nito ang mga gagamitin. Kahit na hindi niya ginusto at wala siyang karapatan na humindi sa desisyon ni Maria dahil mukhang siguradong sigurado na ito. Napangiti siya sa tuluyan ng namayat na si Maria. Habang nangihina ang katawan ni James, ganun din ang sa babaeng nagpabarang sa kanya. Pareho silang manghihina at pareho rin silang mamamatay. Nang matapos ang orasyon, makikita na lamang ang nakahigang si Maria na hindi na humihinga pa. Payapa ang mukha nito at nakangiti na para bang naranasan na nito sa wakas ang tunay na kapayapaan. Wakas!